let go because of loss of trust and confidence sa Office of the Secretary. Una niyang ginawa, well, hindi ko alam kung anong nauna, pero naka-strike 2 siya sa akin. Ang una niyang ginawa, nag-solicit siya ng 16 million pesos. In connection dito sa 37,000, ilang 37,500,000 pong cheque ang napirmahan po ninyo? Habang hope po kayo. Yes. Good morning uli mga kasama. At andito naman si Kuya Goods nagbabalik. Ayan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po. At syempre, don't forget to hit the notification bell para lagi kang updated sa ating mga video. At syempre mga kasama, naku, kung bago ka pa lang, ay like mo na yung video. At nagpapasalamat na rin tayo, no? Doon sa mga bagong pasok na nag-subscribe sa ating channel. Umabot na po tayo ng 8,700 new subscribers at pa 54,000 na po tayo. Mga kasama, meron naman na chika dito si si Chikadora eh. Ano ba meron dyan, Chikadora? Oo. Ano ba yung ichichismis mo sa amin ngayon? Nako, meron atang whistleblower di umano na biglang lumabas na lang. Ano ba tawag sa'yo? Under the table ba? Ang pangalan mo ngayon, si Under the Table. Baka ngayon kasi ito ay nahatagan. Di umano, Kaya, wag mo nang patagalin, Chikadora, ikwento mo na, chismis mo na sa amin. Banat! Malapit ka ng kunin ni San Pedro, hindi ka pa magsabi ng totoo. Sa halip na paniwalaan, tila halos kasuklaman ng maraming netizen online. Ang former Undersecretary ng Department of Education na si Gloria Mercado matapos akusahan ng DepEd sa panunungkulan ni Vice President Sara Duterte na tila binabayaran raw siya nito para di umano'y hindi kumibo sa mga hindi magagandang nangyayari sa departamento. Halos langawin nga raw ang naging Committee on Good Government hearing matapos hindi pa umabot sa 1,000 ang nanonood ng live Facebook coverage nito. Matapos ang tila pagsisinungaling raw ng dating Undersecretary ng DepEd. Hindi kumbinsido ang maraming Pilipino sa mga pinagsasabi ni Gloria Mercado na tila inaalok raw siya ng opisina ni Vice President Sara Duterte noong kalihim pa ito ng Department of Education para tila hindi raw mangialam sa ilang mga discussion patungkol sa pag-purchase ng ilang mga gamit ng ahensya. Ayon mismo sa maraming Pilipino, bukod raw sa talagang wala ng katiwa-tiwala sa pagbumuka ni Gloria Jumamil Mercado, tila patong-patong rin raw pala ang kasong kinakaharap nito kahit noong una pang panahon. Hindi raw siya paniniwalaan ng taong bayan gayong sira na ang kredibilidad nito matapos maisiwalat sa publiko na patong-patong ang kanyang kinakaharap na reklamo na tila humantong pa sa korte. Mas lalo nang hindi naniwala ang taong bayan sa tila maladrama nitong aksyon sa committee hearing dahil naglapas pa ito ng di umunay ebidensya niya at pinaniniwalang envelope raw na ginamit doon ng DepEd para siya ay suhulan ng ilang beses na 50,000 pesos. Ayan mga kasama nachismisa na naman tayo dito. Ngayon, maniniwala ba kayo dito sa tao na to kasagsagan ng mga hearing, biglang may lumalabas na ganito. Diba? At saka ito pala, di umano, si Under the Table. Pangalan mo ngayon, Under the Table. Katakot-takot naman pala na kaso ang inabot mo. Ayan, kwento rito ayon dito kay Chikadora. Ako nagre-reaction lang naman. Ayan, bahala na ang mga subscriber ko kung talagang paniniwalaan yung sinasabi ko. Paniniwalaan talaga nila ang sinasabi ko. Kasi ito di umano mga kasama. Malupit daw ito sa hatagan. Biruin mo, sabi din rin dito nagsusulisit. Pwede ba yun? Magsulisit ka kung saan sa mga ahensya. Bakit?
Ilang milyon. Ang sabi din dito, matapos mag-imbento ng kwento, na siya raw ay sinuhulan ng tauhan ni BP Sara ng 50K. Baho ni Gloria Mercado umalingasaw sa publiko. Ayan, sinasabi ko sa iyo eh. Sabi pa dito, huwag kang magmalinis. Dahil ikaw ay may patong-patong na kaso. Ang tanda mo na, sinungaling ka pa. Ayan ang sabi rito, binabasa ko lang. Diba mga kasama, eto ngayon, yung pahayag naman ni BP Sara, patungkol naman dito. Mismong si BP Sara na nagsabi na ito pala ay hindi maganda ang track record nito habang nanunungkulan. Kagaya nga na sinabi ni Chikadora, may mga kaso. At saka nagtatangkang mang-scam, di umano, at mambudol. Bakit may mga ganun tagpo? At ngayon, umatin pa ito sa hearing, yung mga pinagsasabi niya, parang hindi siya, walang konkreto, hindi bukal sa loob niya, parang ini-scriptan siya kung ano yung sasabihin niya. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano natin marireaksyonan yung mga sinasabi nito ni Under the Table. Ang pangalan nito, Under the Table. Sige, bibigay natin. Meron ka pa i-dismiss, Chikadora. Tignan natin bago natin pasagutin si BP Sara. Okay? Sige. Say tuloy ng maraming manonood, tila rejected ang drama ni nanay dahil alam nilang pera-pera na lang ang kanyang hinahanap sa buhay. Panoorin ang buong detalyadong balita kung saan halos isumpa ng maraming netizen ang isa sa pinaka-controversial na Undersecretary ng DepEd na si Gloria Mercado matapos tila hindi makumbinsi ang taong bayan sa kanyang mga claims na sinubukan raw siyang i-bribe ng nooy DepEd Secretary na si Sara Duterte, gayong ito pala ang may patong-patong na kasong kriminal na umabot na sa korte. Hala. Ayan ang sinasabi ko sa'yo. Ngayon, sumausaw ka ngayon dyan, ate Under the Table. Ngayon, ang mangyayari sa iyo ngayon, uungkatin na ngayon yung baho mo. Mahihirapan ka lumusot ngayon dyan, ate. Buti na lang kung halimbawa yung bibigyan kanila ng mga abogado. Meron kasi dyan nagsasabi, di umano ay magaling daw ang abogado dyan. Abogado di kampapera. Nako, eto ate ano pa ba? Sasagutin niya ni BP yung mga paratang mo sa kanya. At babalikan kita, ate Chikadora. Diyan ka lang muna Papasagot lang natin kay BP yung mga pinupukol nito. Okay ba? Para naman alam natin, kung ano yung problema nito ni Chikadora. Ni Under the Table. Ate Sara, sagutin mo nga yung diyan, yung issue diyan. A DepEd project, she believes it could be to influence her decision as hope. Your response po? Dapat siguro kung mag-akusa siya ng ganyan, dapat may papel siya. Tulad ng ako, pag inaakusahan ako, pag sumasagot ako, binibigay ko yung papel. Tama. Gloria Mercado is a disgruntled former employee of the Department of Education. She was let go because of loss of trust and confidence sa Office of the Secretary. Una niyang ginawa, hindi ko alam kung anong nauna, pero naka-strike 2 siya sa akin. Ang una niyang ginawa, nag-solicit siya ng 16 million pesos sa isang kumpanya on paper. Ayan. Kaya naman pala, mainit ang ulo nito ni Under the Table. Dahil nahuli ni Ate Sara na nagsusulisit sa isang kumpanya. Hindi libo-libo ang usapan, milyon-milyon. Kaya naman pala lumalaki. Si Under the Table. Kaya naman pala ganun kalaki siya. Ayaw niya ng 1,000 lang. Gusto niya milyon-milyon. Tuloy mo, Ate Sara. Ano pa? Ang baho nito ni Under the Table. Using my name without any authorization from the Department of Education. Piruin nyo, ginagamit pa ang pangalan ni Ate Sara. Magaling din
Ibang klase. Biruin mo, ilang taon nagserbisyo, siguro ganun ang pinagagawa niya sa buong buhay niyang pagseserbisyo. Ngayon, ang tanong dito kung sakasakali ba na ito ay imbestigahan din si Ate under the table, oo, pwede bang maungkat yung mga assets and liabilities nito? Kung sakali lang kasi pwede naman yan di ba? Kasi nagserbisyo siya sa gobyerno. So, kung ipapile sa ombudsman, tama ba ako correct niyo ako kung mali ako. Kung ipapile sa ombudsman na silipin kung ano yung mga asset nun sa panahon na yon, kung magkano lang ba ang sahod nun, baka mamaya, mansyon din yung bahay nito. Eto, nagtatanong lang naman yung mga kasama natin dito at tayo nagre-reaction lang. Baka mamaya, mansyon din ang bahay nito, baka pwede namang silipin, no? O kasi meron palang track record ito na gumagawa ng sistema di umano para makapag-solicit. Naku, hindi lang, palagay natin ito lang ang palagay natin, At ito yung opinion ko lang. Baka naman, nung panahon pa na hindi pa si Ate Sara ang nakaupo under BP o under siya ng OBP o undersecretary siya, naku, baka mamaya, meron pa siya noon yung mga past administration. Oo, kasi may record na nagsusulisit Diba? Kayo nga, sige, kwento nyo sa akin, paliwanag nyo sa akin. Kung ganyan na nagiging ganap dito sa hinahayag ni Ate Sara, excuse me, ganyan ang sinasabi ni Ate Sara, hindi lang yan ang isang beses na nangyari, meron pa. Sa unang mga administrasyon, kung saan, di ba, ang mga vice president, kung saan siya naninilbihan, may mga ganong-ganong kwento. O Ate Sara, ano kwento mo pa dyan? Sige, para malaman ng mga taong bayan at subscriber ko kung ano yung bantot nito. Ni Gloria, ano ba pangalan nito? Gloria under the table? O sige, banat, Ate Sara. Bigay ni JC sa inyo mamaya yung papel. Nako. Kalagay doon. May ebidensya. Pangalawa, noong nag-school visit ako sa Cebu, Nako. merong lumapit sa akin na teacher. Sabi niya sa akin, Inday Sara, masakit sa loob namin na mga teachers kami na nasa field. Tapos merong humahawak ng teacher items na wala dito sa aming probinsya o wala dito sa aming region. So, pinakwento ko siya. Iyon naman yung purpose ng aking mga school visits, di ba, sa iba't ibang lugar naman sabi ko, one-on-one tayo, kwento mo lahat sa akin. And then it turned out, ang HR mismo ng Department of Education, our undersecretary, took a teacher item from Region 7, nilagay niya sa central office for a non-teaching task. Ginawa niyang executive assistant niya. Ang apelido nun, Villar. Meron niyang paper trail. So, nung bumalik ako sa central office... O, kita nyo? Meron pang isyong ganun, mga kasama. Matindi. Grabe talaga si Ate under the table, Ate Sara, kumpletuhin mo yung detalye. Office, tinanong ko, totoo ba na meron tayong teacher item galing sa Region 7 na nandito sa atin? Totoo daw, nasa HR. HR pa. Mismo ang gumawa ng parang injustice sa teachers namin sa field. So on that second point, hindi ko na pinalampas. Sinabihan na siya na there is loss of trust and confidence. And you should go. And then she said na, pwede bang mag-retirement na lang ako instead na paalisin ninyo ako. Kasi ang tagal ko na, matanda na ako. And then sinabihan siya, okay, sige. You go. So she's a disgruntled former DepEd employee. At yan yung dalawa na rason kung bakit siya pinaalis. May papel yung 16 million na solicitation niya. Hala! O, kita nyo? Maganda yung ganyan, no? Dokumentado. Hindi yung aaten ng hearing, dadadala yung sobre. Pwede naman akong bumili ng sobre. Ito kung halimbawa, opinion ko, pwede akong bumili ng sobre at i-present ako doon sa hearing. Di ba? Na ito po ay yung pinaglagyan ng 50 mil di umano na binabribe ba? Ayan ang sabi ni Gloria. Ano ba pangalan na to? Under the table.
Oo. Sige. Tuloy mo pa, Ate Sara. Baka meron ka pang isang bubunyag dyan. May papel. Yung teaching position sa Region 7 na kinuha niya. And my experience sa kanya, ayoko, factual lang ako ayoko atakihin yung pagkatao niya. Pero when she was HR of the Department of Education, meron kasi akong time dyan for our USEX and ASEX na hindi execom. So, pinapapunta ko yan sila kung sino man yung merong concern, sino yung may problema, pumunta kayo sa akin, mag-one-on-one tayo. So, one of those times na one-on-one kami, siniraan niya yung isang USEC, isang ASEC ng Department of Education. And bago pa lang kami nun. In fact, pag alis ko, 2 years lang kami, very, very new. Na nagulat ako. Kasi HR ka Pag HR ka, hindi dapat ikaw yung mag-cause ng away-away sa loob ng institusyon. Dapat ikaw yung maging peacemaker. But siniraan niya yung isang ASEC and isang USEC sa akin mismo. And nagulat ako. Why attack the ASEC or the USEC sa kanilang pagkatao? Hindi naman trabaho. And then, ganun din ang ginawa niya. Nung umalis na siya sa Department of Education because of the 2 points, lumipat siya sa Senate. Ayun pala. Ibig sabihin, nasa Senado na yan. Ibig sabihin, hawak na yan ata di umano sa leeg. No? Pwede na siyang magtistigo di umano laban kay Ate Sara. Ganon. Parang ganon na lumalabas Ate Sara, parang ganon. Diba? Magaling Magaling yung strategy nila Pero ngayon kasi, lahat ng dokumento ni Ate Sara nandyan. No? Hindi kagaya niya, sobre. Anong masasabi niyo sa Anong masasabi niyo sa sobre, mga kasama? Matindi talaga si under the table, Bira. The offices of the senators din, nandyan yan siya ngayon. And yung isang kaibigan ko doon sa Senado, narinig namin, sige na siya atake. Inaatake niya si Michael Poa, si Reynold Monsayak, si Gerald Chan. Iyan ngayon yung nakapangalan sa kanyang statement. Kaya kami, nung nagbasa siya kanina ng statement, hindi na kami nagulat. Kasi naririnig na namin sa opisina, dyan sa Senate, yung mga pinagsasabi niya after she was let go. I think, hindi lang siguro niya matanggap na kasalanan niya kung bakit siya pinalayas sa Department of Education. Oo na naman, Ate Sara, ikaw ba naman gamitin ang pangalan mo para magsulisit at ikaw ay walang kaalam-alam. Biruin mo, hindi naman barya ang sinusulit, hindi libo, kundi milyon. Busog na busog yan, kaya lumaki ng lumaki. Diba? Yan si under the table, mga kasama. Sa itsura pa lang nito, di umano under the table, talaga namang magugulat ka. Siguro, Ate Sara, baka pwede mo naman sabihin na i-lifestyle check din ito. Baka hindi kontento sa sa 1 milyon, 2 milyon lang Baka gusto ata 15 milyon pataas. Di ba? Eto na. Ano pa ba meron dyan? Pero hindi din talaga namin matanggap na magsusolicit ka sa isang private company on paper 16 million. And then, kukuha ka ng teacher item sa field, gagawin mong EA sa central office. Hindi pwede yun. Kaya pala galit na galit ito, dahil hindi siya nakakurakot ng malaki si under the table. No? Hindi niya nakuha yung 16 million. Ngayon, baka mamaya yan pa ikaso sa'yo, under the table. Baka yung kumpanya mismo magsalita dyan na humihingi ka ng 16 million. Malaking pera yan. Yung 16 million, kung halimbawa ang taong bayan ang gagamit niyan at hindi lang sa'yo, under the table, maganda pa. Kung sa'yo, ikaw lang ang makikinabang, Diyos mio Marimar. Kawawa ang taong bayan sa'yo. Nandiyan ka pa nga lang Wala ka pa sa kongreso Diyan ka pa nga lang, nakaka-milyon-milyon ka na. Paano kung nasa kongreso? Baka nagpapakitang gilas ka, ate. Ate, under the table. Baka gusto mo rin, pagdating ng araw, mag-line up sa Senado.
o mag-senador o kongreso. Baka ganon. Popularity. Sa bagay, ganyan nagsisimula yan eh. Sasapaw muna sa konting issue. Ngayon, pag halimbawa medyo maugong-ugong ng pangalan, magpa-file ngayon. Di ba? Tignan naman natin. Punta naman tayo dito sa hearing. Total nasabi naman ni Ate Sara, kung ano yung pandodorobo na ginagawa nito ni under the table di umano. Doong nanunungkulan pa siya sa department ni Ate Sara. Tignan natin kung ano naman yung sa nangyayari sa hearing. Ano ba meron dyan sa hearing niyan? Talaga bang totoo ba yung mga pinagsasabi mo? Baka naman pinagluloko mo kami. Baka yung hearing nyo isa lang ang sumasagot. Sige, panoorin natin mga kasama at ito, re-reaction naman natin. Re-reaction na natin. Okay? Hindi ito. Nagkamali tayo mga kasama. So, eto na. Ano bang meron dyan? In connection dito sa 37,000. Ilang 37,500,000 pong cheque ang napirmahan po ninyo? Habang hope po kayo. Mr. Chair, I'm not very sure if it's 2 or 3. Okay. It should be around that. 2 or 3. So more or Ate, ang dalawa, isa. Ang isa o dalawa, madaling tandaan yan. Huwag mo na kaming lokohin, ate. Ngayon, siguro naman, ito ay scripted, no? Kasi pag sinabi niya tumbok na, sinabi niya na isa, at wala namang patunay, naku, malilintikan ito si ating under the table, di umano. Ituloyin lang natin kung sino ang sasagot dito sa mga katanungan ito. Anong pangalan mo? Si Boy Clearing. Bira. less, mga nasa 54 million ang napirmahan po ninyo. Kita nyo? Si Boy Clearing din ang sumagot. Si Boy Clearing din ang sumagot doon sa tanong niya. Kasi nga, etong si ate, biglang napasabak. Baka hindi pa konkreto yung, yung script. Nagagets niya ako mga kasama. Hindi pa konkreto, hindi pa niya na-memorize yung script. Tuloy lang natin. Nakakatawa, di ba? Kung ano yung mga gusto na iparating sa tao, kahit balu-baluktotin nila, gusto nila, siraan lang na siraan itong si Ate Sara. Bira. Tama po. Yeah, but separate. Biglang tama! Biglang tama, sige, magaling magtahi-tahi ng istorya itong mga nasa kamera. Sige, tuloy. Checks. Dalawang check na worth 37. Nakita nyo? Nagkalit-tulito na. Dalawang check. Kanina, sabi ni ate, under the table, hindi niya matandaan. Ngayon, sinabi nito ni Boy Reker, dalawang check. Magaling kayo. Tuloy. Times 74. Now, sabi po ninyo sa paragraph 4, between February 2023 to September 2023, I received a total of 9 envelopes labeled Hope. My current position in DepEd during that time. Okay. Sabi niya dito, sabi sa statement ni Ate Gloria, tinanong niya, sa statement binasa pala niya ni Boy Reker. Ayon dito, naka-receive ka ng 9 payment o check. Sabihin na natin, bilangin nyo, February, March, April, May, June, July, August, September. So, 7 lang yun. Sabi na natin yung February, sama na natin yung February. February, March, April, May, June, July, August, September. Di 8 lang yun. Hindi siyam. Misleading agad, di ba? Kung halimbawa ako ang fiscal o prosecutor,
Ay, nako. Mali na itong sinasabi niya. O, ulitin natin, ha? Ulitin natin para konkreto ang ating reaction dito. Okay? Bira. 23 to September 20, paragraph 4, Yan. between February 2023 to September 2023, I received a total of 9 envelopes labeled Hope. My current position in DepEd during that time. Concurrent, Ano po? Tama po ba? concurrent position. Yes. Your Honor. So tama po ba itong sinabi ninyo? yes, Okay. Mr. Ano po Chair. yun? Di ba? Tama po ba? Ang usapan dito, every month silang binibigyan. Sumakto ba yung sinasabi nito? Parang, yes, parang mali ako. Parang ayoko lang mag-witness dito o resource person. O, tuloy. Laman nitong siyam na envelope na to. Nako po. O yan, naano tayo ng ano. Ayan ganda-ganda ng ano eh. It's 50,000 pesos. 50,000. So, 50,000 times 9. So, for 9 months, ilang buwan po kayong naging Hope? 9 months? May I explain that? Yes, please. I've been receiving that envelope, but I never opened it while I was at DepEd. Some of my friends, when I left, we saw that those May panibagong kasinungalingan na naman, mga kasama. Sige lang, tuloy lang natin. envelopes still intact, not opened. So I actually didn't know how much money there was in each of the envelope. But how did you know na Ayan. pera po ang When I laman nun? retired already, Wow! Paano mo nalaman na gano'n ang halaga? Tapos sabi mo, nung nang-retired ka, saka mo lang nalaman, aba, ibang klase ka rin. Doon nga sa 16 million, atat na atat ka, dyan pa kaya sa 50 million. O, di ba? I was asking Nawala ka ng trabaho, magre-retired ka na. Di, malamang yan. Alam mo kung magkano laman yan. Bira. an exit call, so I could You were return asking for... an exit call when I was leaving already DepEd because I wanted to return those envelopes, Okay. but I wasn't able to have that exit call. I wasn't able to return, but so I sought some advice, and they just advised me to donate it to a non-government organization, which I did. And that's the only time that I opened those envelopes in front of the people that I was donating it. And it was 50,000 per envelope. So, 50,000 times 9, It's 450 po. And 450. they issued me a receipt for that 400. 450 raw from February. Sabi natin, sama natin February ha. February, March, April, May, June, July, August, September. I-compute natin. Ito sabi sa ano ha. Kasi sila nag-iimbestiga rito. sila nag-iimbestiga rito mga kasama ha. Computein mo ngayon yung 50,000. Times mo ngayon sa ano, magkano lang, parang 350 something? Tama ba? Kung hindi ako nagkakamali o kung mali man ako, i-correct nyo na ako. 50 times 7. 350 lang. 350,000 lang mga kasama. Tuloy mo. Kung ano pa yung kasinungalingan yung dalawa dyan. 350. Okay. Sino po nag-issue ng receipt? Yung the one who, it's an The one it's na... an NGO that Okay, I donated so yung the money. pinag-donate po ninyo. Yeah. Sino yan? Pwede ba nga sabihin nyo kung sino NGO yan? Sige, tuloy. Do you have that receipt? Yes, sir. Thank Yes, you. Your- Can we yes, have a Mr. copy Chair. of the receipt, Yes, ma'am? Mr. Chair. Thank you po. So, buwan-buwan po, nakakatanggap po kayo ng 50,000 at sinasabi po netong si Assistant Secretary Sunshine Fajarda. Sabi po ninyo sa kanya, itong envelope na to ay galing po from the Office of Vice President Sara Duterte o galing kay BP. So, ano po ba ang trabaho nito ni Assistant Secretary Sunshine Fajarda? She used to be the head executive assistant, Heya. and then she became an assistant secretary. Okay. At ang asawa po niya, sabi po ninyo dito, si Edward Fajarda,
siya naman po ang Special Disbursement Officer. Tama po ba? Yes. Okay. So, ibig sabihin po, itong mag-asawa po, si Sunshine Fajarda at si Edward Fajarda ay very close po talaga sa Vice President. Tama po ba? Masasabi po ba ninyo na very close sila? I couldn't say that po. Pero the fact na si Sunshine Fajarda ay Heya, so siya po yung laging kasama. Tama po ba? If you're the Heya, you're usually the one who has trust and confidence from the Yes, community. trust and confidence. O, kita nyo mga kasama, di ba? Siya rin na yung kung sino nagtatanong, siya rin ang sumasagot. Ibang klase, no? Ibang klaseng hearing ito. Parang ang nangyayari dito, sige, umatin ka na lang, kami ang bahala. Kami ang nakasuporta sa'yo kung halimbawa hindi mo na alam yung script. Di ba? Oo. Tuloy pa natin na konti. And so, ano po ba yung mga trabaho kadalasan ng Heya? It's really doing the... Parang chief of staff din po yan eh. Yes. Tama po ba? Di ba? Nako. Di na siguro natin patatagalin, no? Ganito lang kasimple na merong hocus-pocus talaga dito nagaganap sa Kamara o sa ang sabi nga dito budget hearing o House hearing tungkol sa paggamit ng budget. Pero ang nangyayari dito, puro akusasyon. 'Di ba? Dapat nilalatag dito ang hearing para sa budget sa 2025 kung maaprubahan ba yung hinihingi. Ang hearing ngayon dito ginagawa ni Boy Recker dito, ni Boy Clearing, pambabatikos, no? Marami sila rito kaya wala tayong magagawa dito. Kundi ipakita nila, i-prove nila sa taong bayan, lalo na sa mga kababayan natin na laging nakasuporta sa mga ginagawa at trabaho ni Ate Sara, no? I-prove nyo na lang kung tama ba yung mga pinagsasabi nyo. Palagay natin walang mangyayari dito sa hearing na to kasi ang target lang naman nila dito ay magkaroon ng ebidensya at ma-impeach, no? Tapos may plano sila Oo, di umano yung isang pinaka-big crocodile dyan, nabubulol na ako. Kung halimbawa ma-impeach si Ate Sara, magte-take over di umano ata ito, yung malaking crocodile. Kaya gusto nila ma-impeach si Ate Sara. Yun lang base lang yun sa itong binibigay na impormasyon nila dito, ni Chikadora sa atin. Ngayon, alam nyo na impeachment lang ang pakay nila rito. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, siyempre, subscribe ka na. Baka magpahuli ka pa sa mga chismis-chismisan dyan. Lalo na yung mga panggigipit nila dyan sa kamera. Marami pa tayong chismis na ibibigay sa inyo. At hatid dyan ni Chikadora. At atin lang yan nare-reactionan. Yan, comment ka kung nasiyahan ka ba sa ating reaction video. At siyempre, mag-request ka na kung anong oras mo gusto. Para naman lagi kang nakakapanood sa ating channel. Hanggang sa muli. Magandang umaga. Bye-bye!